Magandang pakinggan na merong kayong inaawit tungkol kay Jesus. Ano po? So, mantakin nating is impossible. Tutungan naman yan because the God of the mountain, the God of the valley, the God of the night, the God of the day. So, maraming lahat po, Pastor Jason de la Cruz. Ba, Sister Lami Rombawa, mapikigad. Salamat naman at dyan kayo ha. Oh, nakakatuwa naman na nisi-share nyo itong pag-aral natin. Di ba, Sister Melita Kalisan Bundang? Oh, nandun si Ma'am Peli doon sa London. Pagpalangin ng Diyos. Pinag-pray po namin ang request mo tungkol sa amo mo at mga anak ha. And then si Ma'am Lailani Mahilo Makapagong. Ayun, salamat po. At siyempre nandyan ang Yage Taguba family. Ganon din si Van Helen Laporga. Ba, nandyan si Miss Banaya Metante. At si Sir June Milyante. Yun. At saka si Kernel Mario Margun ng Happy natin sa Kalayan. Salamat po. And then siyempre nandyan ang mga Bautista Malanot family together with the Alpay and mga Da family. Pagpalain kayo ng Diyos. Kayo lahat. Pastor Petante, salamat po. Hanggang ngayon, marami pa kaming ulam. Thank you. Thank you, Patid. O nandyan si Ma'am Esther from Persia. Pagpalain kayo ng Diyos. Continue to serve the Lord, sister. Okay. So, nandyan na tayo sa inyong harapan at si Preacher RG Ong. Nandyan ka. Kala ko hindi ka na magpakita. Oo, kasi dito sa likuran ko maganda yung falls. Diba? Bukkel Pagulayan family. Wow, galing naman. Nandyan din si Doraida Gaday Haralde. Palain kayo ng Diyos. Yes. At nandyan si Claudine Odasco. Kapatid ni Brother Dane. Ayan, thank you. At nandyan din si yes. Nag-amen si Esther from Persia. Okay, salamat po. Nandyan kayo. Okay. Ito mga kapatid, balikan natin to Exodus chapter 12 kasi tapos na tayo sa preparation for eternity must be processed here on earth before leaving the world. Remember mga kasama na ang ating acronym sa Bible or acrostic ay BIBLE, di ba? Nalala niyo yun? Ang sabi niya, basic information before leaving earth, di ba? Yung BIBLE. One day, we are going to leave this earth. Akyat tayo dun 7, di ba? So, BIBLE means basic information before leaving earth. One day, we are going to leave this earth. Who will ever think na one day we will leave this earth, di ba? Sister Andre Marie Damig na pamangkin ni Sister Eileen Bautista Malanot. Okay, so punta ulit tayo sa Word of God. Punta na tayo sa procedure must be carefully followed in celebrating the Passover. Kung paano, mga kapatid, para hindi sila mamatay. Remember, kinakailangan it must be carefully followed. No addition, no subtraction, no mixture. Ganun yan. Talagang kinakailangan na yung ni-prescribe ng Diyos sa pag-celebrate ng Passover ay 100% be excellent. Ready? Basahin na natin ang chapter 12 at dahan-dahanin natin 1 hanggang 7. Okay? Diyan na kayo? Maraming salamat po, Pastor Darwin. Nandiyan na kayo, You ready? Nag-amen Pastor Tom. Siguro maganda yung inyong signal dyan, Dito sa amin, umulan. Ready, read. And the Lord spake unto Moses. Yes. And Aaron in the land of Egypt, saying, this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. April ho yan. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take of them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Verse 5. Verse 5.
Your lamb shall be without blemish. A male of the first year, ye shall take it out from the sheep or from the goats. Ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly, whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Verse 7 lang, dyan na, hindi mag-pray na ako. And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the outer doorpost of the houses wherein they shall eat it. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this time that we can come to you asking your Holy Spirit to just fill us so that we may know what to do, what to say, what to think, and how to comfort people and tell them that heaven is a place for everyone who will accept the Passover Lamb, the Lord Jesus Christ, as their Savior. So use us now, Holy Spirit. Guide Faith as you manage these gadgets, and bless also their meeting with all the young people tonight, according to your word. And again, and comfort Panopios in this time in the passing away of Brad Elgin. Thank you for Lord Jesus. So help us now to just pray for these, my brothers, my sisters. Keep them safe. In Jesus' name, amen. So nandyan si Pastor Hernandez. Kumusta na kayo, kapatid? Oo, at nandyan si Sister Charito Velarde Arojalo. Gandang oras sa inyong lahat yan. Okay? So, tatayo rito mga kapatid. Punta muna tayo sa 1 Corinthians 5:7 para makita nyo sa New Testament, we have also a Passover lamb na hindi na tayo kinakailangan po tayo impyerno dahil wala nang kamatayan ng Kristiyano, di ba? Sister Tess Sumera. Oh, salamat po sa suportahan niyo, Sister. At sila Sister Flory, ha? Okay. Okay? Ready? Basahin na nga ninyo yan. Okay. Basahin natin mga kapatid. Habang ready, read. Purge out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump. Okay? As ye are unleavened, for even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Oh, happy birthday ulit kay Brother Grison. Salamat, tumangkad ka na. Oh, salamat kay Pastor Tom at may anak siyang lalaki. Ibig sabihin, hanggang may aalalay sa iyo, ha? Okay, puntan tayo rito sa procedure. Must be carefully followed. Nakita natin sa letter A, Sir James, yung a lamb without blemish. Ano po? Talagang malinis yan. And it corresponds sa New Testament na Jesus Christ is without sin. Ano po? Totoo yan. No, wala. Talaga kasi yung dugo niya, dugo ng Diyos. Kasi siya ay Diyos, nagkatawang tao, and the only qualified sacrificial lamb offering for us to be justified is the Son of God mismo. Kaya nga, sabi ng Bible na He is without sin. Oh, tingnan nyo ito, 2 Corinthians 5:21, para malaman nyo na talagang tayo, mapalad tayo dahil tinanggap natin yung lamb sacrifice na without sin. Tingnan ito, For God the Father, He and I, God the Father, had made Him, Jesus Christ, His Son, to be sin for us. At sabi niya, who knew no sin. Narinig nyo? That we might be made the righteousness of God in Him. So nagkaroon ng tinatawag na exchange. Ano po? Tayo ang kumuha sa kanyang righteousness at siya ang kumuha sa ating kasalanan. Ganun po yan. So, wala tayong babayaran. Kaya nga, mapalad ka. Bakit? Hindi ka nasisingilin. Yan ang good news mga kasama. Ha? Because Jesus Christ died on the cross, shed His precious blood for you. He was buried. Kasalanan mo rin. Buried din. Hindi ka nasisingilin. Ayon sa Old Testament ho yan. Di ba? 43 verse number 25. No po. Ngayon punta tayo sa Word of God to tell you na inako mismo ni Lord Jesus Christ yung ating kasalanan. Siya mismo, who His own self nga dito sa 1 Peter 2:24. Kaya nga, salamat sa Diyos na siya ang qualified Lamb of God to take away our sins. Diba, Sister Adine Ablian? Ayun, salamat po. AA, Sister AA ka na ngayon, ha? Dalawa A, Adine Ablian. And Sister Demata family. Yun, thank you po, Sister, sa inyo lahat. Anong sabi niya? Ready, read. Who His own self bear our sins on the cross, on His own body, on the tree,
Kita niyo yan? Yung tree dyan is, yan. Oo. On the tree, cross, that we being dead to sins might, ayun, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Kaya nga mapansin, who his own self bear our sins. Inako niya, isa Ilocano, isunati, nangikaro. Ayun, salamat po kay Pastor Jason. Mag-pray, Pastor Jason. Oo, salamat. Nandyan kayo. Salamat sa maraming pastor nagpipreach tungkol sa Passover Lamb. Kasi magkasama. Yun ang napaka-importante na malaman ng tao habang nandirito sa lupa. Kinakailangan may sin offering ka bago ka alis sa lupang ito. Dahil pagdating mo sa langit, wala kang sin offering. Abay, hindi mo tinanggap ang sin offering. Wala, hindi ka tatanggapin talaga kasi hindi ka napatawad. You see? So, mga kasama, salamat at naintindihan ninyo yan. Okay? Now, it must be without blemish and male. Nakita na natin yan kanina. Male, kinakailangan talagang lalaki, hindi female. You see? Because it always corresponds to the New Testament. Jesus Christ, gender was male. Kaya nga, he. He. Ibig sabihin, himself pa, hindi herself, di ba? Andyan pamangkin ko, Mary. Okay, good. Now, tayo rito. Let us see the tragic experience Israel when they worship a female goddess. Yun, tingnan natin sandali. Kaya nga, hindi female ang lamb sacrifice eh. Kaya let us see the tragic experience Israel when they worship a female goddess. Patagin mo, babae ang sinambahan nila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong sasambahan ng sinuman. Punta tayo sa Jeremiah 44:17 at makita nyo yung mga tao dito, pinagmalaki pa nila na nag-worship sila sa female goddess. I want you to read that with me para makita nyo na ang sakit nangyari sa Israel. Ready? Read. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth. Tuloy nyo. To burn incense unto the Queen of Heaven. Hindi nyo ba alam ang Queen of Heaven ay Babylonese goddess? Walang iba kundi si Semiramis. Anak niya si Isis. Ang picture niya sa Babylon ay isang babae, tapos dala-dala niya yung kanyang kanyang baby sa kanyang dibdib na sinasamba ng mga Babylonians na sinamba din ng mga Israelites. Kaya sabi niya rito sa verse number 23, tingnan natin sa baba lang, 44:23. Ito ko makita niyo ito kasi tragic talaga nangyari sa Israel. Katalino nilang tao. Tapos nagsamba sila sa babaeng goddess. Because sabi ni Jeremiah kaniya. Ano sabi niya? Because ye have burned incense and because ye have sinned against the Lord and have not obeyed the voice of the Lord, nor walk in his law, nor his statutes, nor his testimonies. Therefore, this evil is happened unto you as at it is this day. Pagsasamba ng female goddess, mayroon palang kapalit niyan na galit ng Diyos, di ba? So kayo dyan sa, nanonood, ay sundan natin sa 25. Tingnan sa 25, verse 25. Ang sabi niya? Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, saying, ye and your wives have both spoken with your mouths and fulfilled with your hands, saying, we will surely perform our vows that we have vowed to burn incense. Parang kandila yan. Burn incense to the Queen of Heaven and to pour out drink offerings unto her. Ye will surely accomplish your vows and surely perform your vows. Kaya sabi ni Jeremiah sa 22, balik tayo sa 22. Anong bang sabi ng 22, Ayun. So that the Lord could no longer bear because of the evil of your doings by worshiping a goddess, Queen of Heaven, and because of the abomination which ye have committed, therefore is your land desolation, and unto astonishment and a curse without an inhabitants as at this day. Alam mo nangyari sa Canary Island? Ganun kasi sa Spain, Yung sinasamba nilang goddess na babae. Kaya galit ang Diyos, pumutok tuloy yung volcano. Bakit? Siyempre, God is a jealous God. Di ba? Nalala niyo yun. So, wag nating gayahin yung mga Israelites. Mga kapatid na nagsamba sila sa female goddess. Male naman si Lord Jesus Christ, di ba?
So, we will go now. Okay, tapos na tayo sa yan. Thank you pa kay Sister Lailani de Leon Tagala. Tapos na tayo sa preparation, procedure. Now we will go to the people that were involved in God's program of salvation. Kung paano sila maligtas sa katiyakang kamatayan na darating sa Egypt. Kasi darating yung kamatayan doon. Sabi nga ng Panginoon, yung death angel, dadaan doon. Kung walang dugo doon sa pintuan, right side and left side at sa kataas ng pintuan, kung walang dugo, papasok yung death angel at dadakmain yung panganay. So, let us go now to the people that were involved, Sir James. Obvious ba itong taga-outline at ang ganda ng outline mo, Brad? Talagang dapat, pagka-graduate mo, talagang mag-preach ka na mag-preach, ha? Oo, totoo yan. The people that were involved in God's program of salvation. May mga tao involved dito Ay, tingnan sa verse 1, ha? Verse 1. Ang sabi ng verse 1? Exodus chapter 12 verse 1. Kaya nga salamat. Nandyan si Ma'am Luz Biminda de Guzman. Yes. Talagang best afternoon ito. You know why? Because we have people that were involved in God's program of salvation. Sino yun? Walang sila Moses. Kaya tayo. Ready, read. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt saying, kaya unang-una, nandyan si Moses at saka si Aaron. Involved sila sa God's program of salvation, ha? Kaya nga ang ganda isipin na kahit wala na si Aaron, at saka si Moses, nandyan tayo. Narinig nyo yan, ha? So letter A, under people that were involved in the in God's program of salvation. Number 1, Moses and Aaron. Okay? Remember, 2 is better than 1. Totoo yan. Mahirap-harap ka kay Pero ba? At sabihin, pakawalan mo ng mga Israelites dahil punta kami sa promised land. Ayaw ni Pero. Ngayon punta tayo dyan sa 2 is better than 1. Kasi importante is 2 is better than 1. Alam nyo, puti na lang, padala ang Diyos ng faith na bunso na anak. Diba? Yolanda Paranan. Kung wala yan, wala ko rito. Anong mga gadget ang dami-dami dito. Pati yung camera na zoom, ha? Paano yun? Paano? May ginamit pa nga ni Faith si Sister Ateni para magpadala tayo ng pera at i-renew itong Zoom natin para maging worldwide. Kaya mapansin nyo, magtaka kayo bakit may lumilitaw na ilog sa likod ko kasi miracle yan. Minsan tumatakbo yung mga clouds doon. Kaya ang gusto ko yung ganito kasi Pastor Darwin, di ba? Ang ganda maligo sa mga falls, you see? So, pansin nyo rito mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Verse 9. Tingnan niyo ito. Di ba ang ganda, no? Ang sabi niya. Kaya salamat po sa Diyos na talagang nandyan kayo sa mission field. 2 are better, sabi niya. 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. Ay, ganda naman yan. Kaya salamat po sa inyo na nagsusuporta kasi talagang tuwang-tuwa ako na kayo ay nandyan. You know why? Nagpapatuloy. Ang dami nanonood dito ngayon. And they must understand the Passover. Na may mga people involved. Why the gospel preaching were carried to the regions beyond and were propagated kahit sa television, kahit sa Facebook, at kahit sa YouTube. It cost, pero as I said, the one who spend are the people who were redeemed. Ganun yan. So, punta na tayo sa number 2 people involved. Sister Remy Kaleda Pawig at Sister Emilita Kalisaan Bundang. Okay, ito may mga tao talaga gagamitin ng Diyos. So, nandyan si Moses at saka si Aaron. Number 2, the fathers, yung mga tatay. Sabi ni Moses at Aaron sa mga tatay. Kayo mga tatay, ito ang gagawin nyo, ha? Lahat kayo, tatay, kukuha ng lamb sacrifice para sa inyong tahanan. You see, kinakailangan yun na may talagang authority. Narinig nyo, ha? Kahit saan naman may authority Kaya kinakailangan sundin ang authority. The fathers heard of the message na every family
must be subservient to the head of the home, the father, in order that there will be harmony. Narinig niyo? Kung sabi ng mga bata, wala ako diyan, maglagay ng ano sabi ni Moses? Hindi nila ni question yun. Ano sabi ni Moses? Maglagay ng dugo ng tupa diyan sa kaldero pagkatapos ilagay doon sa mga poste. Magagawa nun? You see, people don't understand the blood sacrifice. So, noon, all of them were so subservient. Kaya nasibang sila eh. Alam niyo ba kung bakit may mga anak ngayon na hindi pa saved? Tigas ulo? Ayaw nila magpasakop sa Word of God at saka mga nanay, tatay nila na, anak, manood naman tayo kay Pastor Ligasio para maintindihan yung Passover. Ay, maniwala ako dyan kay Ligasio na yan. Hindi naman ako ang nandirito para paniwalaan nyo. Paniwalaan yung salita ng Diyos. Na Christ, our Passover, was sacrifice for us. Sino ba namatay sa cross? Hindi naman ako. Si Jesus Christ. And reciprocating ho yan. Ibig sabihin, kung tumawag kay Lord Jesus Christ sa oras na ito, ikaw ay mapapatawad. Huwag kayong aalis sa lupang ito na hindi na mapatawad at napatawad. Go to Jesus and say, forgive me, Lord Jesus. Ganun. If apply nyo kasi ang 1 John 1:9. Tingnan natin 1 John 1:9. Baka meron pang maiwan pag nag-rapture. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ako'y nangilabot nung narinig ko na ang European community will raise their own army. Diba, Relaya? Relaya, mag-pray ka. Basahin natin to, Sister Relaya. Ready, read. If we confess our sins, sabihin, diretso mo na ang kasalanan mo sa Panginoon. Panginoong Jesus, He is faithful and just to forgive. Handa ang Diyos magpatawad. Kaya nga sabi ko, please lang, huwag kayong aalis sa lupang ito na hindi kayo save, hindi kayo napatawad. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon, magsisi kayo. At sabi niya, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mantakin mo, magbago ka talaga. Babaguhin kang lubusan ng Panginoon, mga kapatid. Gusto nyo talaga magbago? Lumapit kay Jesus, katulad sa akin nga. Lumapit kay Doc Ruby Pearl, kasi siya ang dentist. Binago niya ngipin ko. Ang ganda na ng ngipin ko ngayon. Hindi katulad ng ngipin nung nakita ko sa, hindi ko sabihin kung saan. Naggulat ako, Pastor Darwin. Ba't mabira ang ngipin ng babae? Ngumiti sa akin. Pag ngiti niya, nakita ko yung pangil niya, ang hahaba ng ngipin niya rito. Sinara niya agad. Sabi ko, may itsura pa ng babaeng ito. Yung pala, naglalakad na taga-antike, sabi nila. Anyway, hindi naman sa ganun, di ba? Pastor Tom, totoo yan. Ay gusto mo, Pastor Darwin, punta na at picturean natin. Pero kinakailangan niyang bayad kung makita kasi. Sabi, ang haba talaga ng pangil niya rito. Kaya sabi ko sa kanya, parang naantok ka. Yung pala wala daw nakain na, Sabi ko, lumipad siguro nung gabi ito, sabi ko. Okay. Kaya, mapalad tayo na kilala natin si Jesus. Ay, totoo yan, magkasama. Anyway, punta tayo rito. So, nakita natin na people that were involved in God's program of salvation, meron. Moses at Aaron, yun ang chain of command. And then, nandyan yung mga tatay. And then, ginawa ng mga misis at mga anak, talagang they were subservient to the husband's authority. Uno sinabi, sabi ng husband, ngayong gabi ay wag lalabas. Pagkatapos ko nilagay itong mga dugo dito, ay walang lalabas. Salamat sa mga anak. Naniwala sila, opo tatay. Hindi nagpaalam ng iba, tatay. Hindi mo ba alam hanggang alas 10 ang Robinson at sa SM? Hindi sila lumabas. Kaya kayo mga anak, okay, lalabas kong gabi. Don't you know? Malakas ang pwersa ni Satanas kung gabi. Kaya karamihan ng krimen nangyayari kung gabi. Katulad niya, gabi, magbabarkada kayo. Kung minsan, tago na lang kayo sa likod ng pader, may nangyayari na. Kasi gabi Kaya mga anak, kung ano sinabi ng magulang, please lang, stay home, stay safe. Safe ka pa sa mga basabang barkada, di ba? Banaya. Sabi ko na nga ba? Nakakatuwa itong mga anak ni Pastor Mitante. Involved sila sa ministry. Kapatid. Kaya blessing.
na nandyan kami kahapon. Okay. Now, God's program for the salvation of the world ay ganito. Pakinggan niyo ito. Dahil may tinatawag sa Genesis na institution, the home, para dadami ang tao sa libutan. And then Genesis chapter 1 ho yan. Pakita nyo yan. Sa chapter 11, government naman. So that there will be a due process of law. Sa government, tulad ng government natin under President Duterte, may constitution po. And then God established a church. Pakinggan nyo ako. A church for the salvation of the whole world. Oh. And then remember, this church was commissioned to tell the world about the Lamb. Pakinggan natin Revelation chapter 13 verse 8 para punta na tayo sa establishment of an institution for the purpose of the salvation of the world. Punta tayo in the church. Ready? Verse number 8. Ano sabi niya dyan, mga kapatid? Meron ng lamb Nakita nyo, mga kapatid? And yun ang ipakilala natin sa mga tao that this lamb is for everyone who will repent of their sins and accept Him as Savior. Ready? Read. And all that dwell upon the earth shall worship Him whose names are not written in the book of whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yun pala, Jesus Christ is the Lamb. Now, before the creation of the universe, He is already available to save anyone. Kaya nga may law of decay, pero may law of redemption magkasama. Yun ang nakalagay Romans chapter 8. Now, I want you to understand na meron home na institution, instituted by God. Meron government sa Genesis chapter 9, chapter 10, and chapter 11. Meron ng government doon. Ano po? So, human government, and it was mandated by God na humans should rule the world for 6,000 years. Itong coming 1,000 years na po. So, bilang ng oras natin talaga. Wala nang another millennium. The millennium that is coming is the millennial reign of Jesus Christ. Kaya nga nandyan ang European community. Narinig nyo. At ngayon magtayo sila ng European Army to replace the United States of American forces. Kasi hindi na magawa ng American forces yung policing the world. Narinig nyo, di ba ang Amerika, pag may gulo doon, nandun sila. Ngayon, ang Europe na ngayon under the Antichrist. Pag may gulo dito, darating ang European Army. Kaya nga, na-create yan dahil natalo ang Amerika sa Kabul. Humiliated pa. Namatayan pa sila. Kaya sabi ng European, France, Germany, Italy, Spain, at saka yung 10 nations said, now that America cannot do anything, we are going to raise an army. Abay, sandali lang mag-raise ng army yan. Ilang araw lang yan, nandyan sila. Kasi dati meron silang army, ang gagawin nila, United States. Nakuha mo. Kung gaano sa Amerika, United States sila. Di ba? California, Chicago, ganun, tapos Nebraska, tapos Texas. Kanya-kanyan. Pulis yan at may mga tinatawag na National Guard yan. Ang gagawin ng mga yan, magkaisa. Ganun ang Europe ang kasama. So, salamat sa Diyos na meron institution sa New Testament called a church. Kaya nga sabi ng Lord Jesus Christ, I will build my church. Ngayon, church must be established as an institution by the Lord Jesus Christ for the purpose of the salvation of the world. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, you go into all the world. Sabi sa Baptist Church sa Jerusalem, and preach the gospel. And remember, whoever hears and believe will have everlasting life. Yun ang sabi ng John 5:24, di ba? So, a church, mga kasama, ay definition, Sir James. Church is as assembly of baptized believers. Commission to preach the gospel to all the world. Yan ang ecclesia. Now, para hindi tayo maguluhan ay punta tayo sa 1 Corinthians 14:33. Tatatin to. Paano na-establish ang church ni Lord Jesus Christ? Kaya kayo mga Baptist, huwag kayo mahiya na Baptist ang pangalan nyo kasi nasa Bible naman yan .
Ngayon, kung maintindihan nyo, kayo lalong na kayo nanonood sa Angeles City, para hindi kayo magbago dyan. Wala na si pastor dyan eh. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sabi nga ng isang tao sa akin, saan ngayon totoo, pastor? May church dito, may church galing doon, galing sa ganon. Saan ba sila? Samantala, saan ba sila galing? Samantala, malinis sa Bible, God is not the author of confusion. Ngayon, para hindi kayo ma-confuse, ay ganito yan. When Jesus said, I will build my church, pakinggan niyo ako, kinakailangan meron mag-prepare ng materyales. Oo. Kasi kung you will build something, di ba? Halimbawa, you build a house, kailangan may materyales. Naalala ninyo dito sa 1 Chronicles 28, tignan nyo ito na bago, salamat po sa mga Bristeros, Chupilo family at Bautista Malang family at Fernando Antonio family. Ay, salamat. Oo. Kita mga kapatid, uba, nandyan Sister Kalisaan, Bundang. Naintindihan niya yun kasi nandyan kami nung tinuro yung, Baptist distinctive ni Pastor Howard Finland. Tingnan ito mga kapatid. When Solomon will build the temple, don't you know that David had already prepared the materials for the temple. Okay, pakinggan niyo ito. 28, 11, and 12. First Chronicles 11, 12. Ready, read. Then David, pakinggan niyo ito, then David gave to Solomon, his son, the pattern of the porch, and of the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlors thereof, and of the place of the mercy seat. Look at verse number 12. Nung sabi niya, and the pattern of all that he had by the Spirit of the course of the house of the Lord, ito yung temple, and of all the chambers round about, and of the treasuries of the house of God, and the treasuries of the dedicated things, mga kapatid. And pagdating sa chapter 29, 1 and 2, pakinggan niyo ito So bago na-build yung temple, may materials na. Ganon din sa Church ni Lord Jesus Christ. Bago niya ni-establish yan, kasi assembly of people yan, di ba? Meron ng hihanda ni John the Baptist. Di ba? O ano sabi niya rito? Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great yung gagawa dun sa temple. For the palace is not for men, but for the Lord. Verse 2, tuloy natin. Verse 2, now I have, narinig nyo, have prepared, narinig nyo prepared, tandaan na yung word na prepared, na bago gumawa Solomon ng temple, may ni-prepare na. Now I have prepared with all my might for the house of my God. So I will build the house of my God. Pero si Solomon gumawa nun. Naghanda si David. Ganon di kay Lord Jesus Christ. Naghanda ang mga tao para ma-build yung ecclesia. Ay si John the Baptist. Might for the house of my God, the gold, tingnan for the things to be made of gold, silver for the things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, wood for the things of wood, onyx stones and stones to be set, glittering stones, and of diverse colors, and of all manner of precious stones, and marble stones in abundance. Sino nag-prepare niya? Narinig nyo? Si David. Narinig nyo? Si John the Baptist din, siya ang nag-prepare ng mga tao para gawin ni Jesus Christ assembly. Inassemble na lang ni Lord Jesus Christ. Pwede ba? Nakita nyo? Nihanda ni John the Baptist yan. Ayusin pa natin yan saglit. Punta muna tayo sa verse 16 ng 29:16. Okay. I want you to see this, mga kapatid. Ready? Okay? O Lord our God, all this store that we have prepared. Sino nagsasalita? Si David, hindi si Solomon. To build thee an house for thine holy name cometh to thine own hand and all thine own. See? Now, Sir James, under the church, because we talk about the people that God will use for the salvation of the world, ay ganito. May tinawag dito sa Isaiah 40 verse 3 na na mag-prepare. Number 1, God called a man to prepare for the building of the church. Kaya nag-prepare sila ng materials. Ready? Read. The voice of him that crieth in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord, make straight
in the desert a highway for our God. Oh, hindi tinatanggap na God si Jesus. Balik kayo sa Isaiah 4:3 ba? Ngayon, dito sa number 2, the fulfillment of Isaiah 4:3 ay sa John 1:6. Tingnan niyo, John 1:6 ha. Ito, ang kasama. Ito na. So God prepared a man to prepare materials for the church to be built. And number 2, or letter B, God fulfilled His word by sending John the Baptist. Ready, go. There was a man sent from God whose name was John. Ngayon, ano ang gawain ni John na nagpunta rito? Ano sabi niya? Verse 1-3 ng Matthew 3. Matthew 3, 1-3. Kaya ayusin natin. Hindi basta-basta I will build my church tapos nandyan. Hindi ho. Kailangan may preparasyon yan. As David, the father of Solomon, prepared for the building of the temple, so Jesus Christ also sent John the Baptist first in order to prepare people. Kasi assembly of believers nga ito. Believer na sila bago inassemble ni Jesus Christ as a ecclesia. Ang sabi niya, in those days, sino? John the Baptist. Hindi John John. Preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. And look at verse 3, fulfillment nito. For this is he that was spoken of the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness. Prepare. Siya nag-prepare ng mga tao na inassemble ni Jesus. Nakikinig kayo. Huwag naman yung ilipat. Kayo ng mga sinabi nyo, 1914, doon dumating ang church. 1840, dumating ang church. Noong 2005, sabi ni Kibuloy, dumating daw church. Pwede ba? Sabi niya rito, for this is he. Narinig nyo? That was spoken by the prophet Isaiah. Prepare ye the way of the Lord. So nag-prepare si John the Baptist. Ngayon, makita na ninyo, verse number 4, number 3. John the Baptist had really prepared people for Jesus Christ to assemble. John chapter 1, 35-37. Para makita nyo rito na nag-prepare talaga si John the Baptist. Yung materials na ginawa ni Jesus Christ as a church. Kaya nga, Baptist Church. Bakit? Sino nag-baptize sa kanila? Lahat naman ng apostles binaptize ni Lord Jesus Christ. Ready? Verse 35. John 1:35. The Bible said dito, again the next day, after John stood and 2 of his disciples, meron nang nihanda si John na disciples. And looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. Ano nangyari sa verse 37? And the 2 disciples heard John speak and they followed Jesus. Yan naman talaga ang nagawa ni John the Baptist. He prepared people for Jesus to use as materials to build his church. Pagdating sa 1 Corinthians 12:28, yung nabaptize ni John the Baptist, yun na yung church. Malino yan. Kaya nga hindi basta-basta Baptist dumating. Don't you know? Punta kay history kasi. Si Cardinal Joseus nga, sinabi niya sa Council of Trent na the Baptist existed even in the 1st century. Cardinal na yun. Punta kay sa Trail of Blood under James Carroll. John Carroll pala. Ayun. Basahin na natin to para maintindihan na yung mga prepare ni John the Baptist, binaptize niya, inipon ni Lord Jesus Christ na yun ang sabi niya, my ecclesia, my called out, baptized assembly, I commission to go into all the world. Pwede ba tanggapin ninyo yan? Kayong gawa-gawa, hak-haka, ready. And God had set some in the church, first apostles, tapos secondary prophets, early teachers. Yan, first apostles, nandun sila. Sabi ng Bible, yun ang pundasyon na nandun si Jesus Christ as cornerstone. Yan ang mga baptized believers. Kaya nga mapansin nyo, nung pinalitan si Judas, sabi ni Peter, kinakailangan na baptize ni John the Baptist ang ipalit kay Judas. Ganun ho yan. Yan ang sinasabi natin sa Bible na God is not the author of confusion. Don't you know? Katulad yan. Ako, legacy ako. Meron akong tatay. Meron akong lolo. Meron akong lolo. Ganun yan eh. O katulad sa inyo. Ganun din yan. Kaya nga tinanong ko isang tao, paano kayo nagiging kuan? Dating daan. Ganito yan. Ito si ganito. Ito si ganito. Saan ba kayo galing? Sa Amerika, Pilipinas. Dito sa Pilipinas, hindi pwede.
sapagkat sa Jerusalem noong 32 AD, na-establish yung church, inipo ni Lord Jesus Christ yung nabaptize ni John the Baptist. Kaya hanggang ngayon, ang turo ng Baptist ay repent. Turo ni Jesus, repent. You see? Kaya nga mapansin ninyo na si John the Baptist, doktrina niya ay Jesus lang. The Lamb of God that takes away the sin of the world. Yan ang Passover Lamb. Kaya hanggang ngayon, turo namin, kahit hindi nyo kami mamit dito sa lupang ito, pag tinawagan yung Lamb of God, papakinggan kayo. Bakit? The Lamb of God came to save sinners nga ron. Oh, intindihan nyo yan. Kaya, the Baptist ay hindi lang basta-basta sa Old Testament. Makita nyo sa Malakay 3.1. Tignan nyo rin to. Malakay 3.1, ha? Kaya nga matigas tayong Baptist. Bakit? Hindi tayo sumasama sino-sino dyan. Bakit? Samahan mo mga yan. Mga kwan na lang yan eh. Mga hasik-hasik na lang yan. Gaya-gaya na lang yan. Bakit? Ito si John the Baptist na naman. Old Testament to. Ang gawain niya, to prepare. Ano sabi niya? Behold, I will send my messenger. Si Jesus nagsabi yan before he became God in the flesh. Behold, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. Narinig niyan, John the Baptist yan. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to the temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in it. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Kaya, kung intindihin nyo si Isaiah at saka si Malakay, nagsasabing may darating, mag-prepare ng mga tao na yung mga taong yun gagawin ni Lord Jesus Christ as a assembly. Inassemble na lang niya. Kung gaano si Solomon, inassemble niya yung mga ni-prepare ni King David to build a temple, ganon din inassemble ni Lord Jesus Christ yung mga materyales na nihanda ni John the Baptist. Kaya ganon. Hanggang ngayon, yan ang program ng Panginoon for the salvation of the world. Kaya sabi, you go into all the world. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Sabi sa Baptist Church in Jerusalem, narinig nyo? And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Magulat kayo, pati sa Marag Valley, dating NPA area, may Bible Baptist Church. Doon sa sulok ng Apayaw, may Bible Baptist Church, ha? Totoo yan. Bakit? Isipin nyo mang kasama, na may pinanggalingan niya. God is not the author of confusion. At ang Baptist Church, hindi nawala. Look at this verse. Look at this verse. Matthew 28, 19-20. Hindi nawala. Pwede ba? Hindi nawala. Sabi niya ba, nawala daw. Paano nawala? Ang Bible nga, nandyan. Custodian ng Bible, Baptist. Don't you know that? Kalagay sa Revelation 3:8 yan. Ready, read. Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Pagkapangyarihan si Jesus, hindi nawala ang church niya at inutusan niya ang Baptist Church sa 19. Tingnan nyo. Go ye therefore. Sabi sa Baptist Church, and teach all nations. Ano pa? Baptizing them. Baptizing them. Ilubog sila. In the name of the Father, of the Son, the Holy Ghost. You see? So makita nyo rito mga kapatid na merong commission ang Baptist Church. Kaya nga hanggang ngayon we don't mingle with other religious organization kasi meron kaming hawak na narinig ito, blueprint. Bakit ka makisama ka sino-sino dyan para mag-soul winning? Pwede ka mag-soul winning. Isa ka lang o dalawa kayo, di ba? Daniel Alayban. Hindi kinakailang ipunin mo lahat yung mga religious organization tapos mag-soul winning. Hindi. Kahit isa ka lang, katulad ni Philip, di ba? Verse 20, look at verse 20. Gusto ko makita ang verse 20 sapagkat itong perpetuity of the Baptist Church. Ready, read. Perpetuity, tuloy-tuloy. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ano sabi niya? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Nawala ba? Hindi. Look at this verse. Ephesians 3:21. Para malaman na ninyo. At sabi mismo Lord Jesus Christ, the gates of hell shall not prevail against my church. Kaya mapansin ninyo sa mga Baptist congregation, bakit nakaka-penetrate sila sa mga lugar na talagang nakakatakot? Diba? Pamangkin kong Inad, Bulawan, Pagad. No po. Okay. Ano sabi niya? Unto him be glory in the church by Jesus Christ, throughout all ages, first century, second century, third century, tuloy-tuloy yan. Bakit? Iningatan ni Lord Jesus Christ. Throughout all ages. Kasi mismo Lord Jesus Christ, sabi niya, the gates of hell shall not prevail against my assembly. Nawala ang Baptist. Kung nawala ang Baptist, wala tayong Bible ngayon. And remember, our Bible is now, pakinggan nyo, displayed sa London Library, yung Textus Receptus. Sige nga. Nawala ba? Hindi. Bakit? Siyempre, ang England noon, dinipendahan niya ang King James Bible.
dumating yung Spanish Armada. At sabi ng Vatican, wasakin ang Britain. Ang Diyos, kahit maliliit yung barko ng British, tinalo niyang Spanish Armada sapagkat nandun ang Word of God. Kaya pasalamat tayo na karating sa atin ang Word of God. Remember, the Word of God tells us na mahal ka ng Panginoon. At gumawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay masave. Kanyang bugtong na anak, binigay para masave ka. And that's why, kayo na mga Baptist ay custodian of the Bible Textus Receptus being displayed in the London Library. Ay, kung makita niyo yung tinatawag na dedicatory ni Prince Charles, ang ganda. The only Bible that was not touched by the Jesuits is the King James Bible. Oo, kaya nga, perfect Bible yan eh. Lahat ng Bible outside the King James ay may mga kasinungalingan. I can point to you, kahit dalhin yung Bible nyo rito. Kung hindi King James, dalhin nyo sa akin, ay pakita ko, may mga kasinungalingan. In fact, na-delete pa yung iba. Lalong-lalo na sa New World Translation ng mga Watchtower Society, marami silang inalis. Samantala sa Revelation, wag magbawas at wag magdagdag. Ang King James Version hindi. Kaya nga, kayo mga Baptist nakikinig sa akin, you are the custodian of the Holy Word of God. Kaya nga, live holy lives. Believe the Bible. Okay, mag-backslide. Okay, mag-pray tayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga tao na kinig. May they understand that there is a institution established by God, first in the home, next the government, and now a Baptist church in the New Testament who is the custodian of the Holy Bible. Help those who are still searching to realize that God is not the author of confusion. Holy Spirit, lead people to search the truth, for in the truth they will be set free. In Jesus' name, amen. Thank you. In your presence, Lord,